Tila determinado ang suspect na takasan yung mga humahabol na pulis kanina. Bukod kasi sa pagkuha niya ng tinatawag na human shield, 2 beses din siyang nang-agaw ng motorsiklo. Nakatutok si Mark Salazar. Unang inakalang hostage-taking ang insidente sa Makati kaninang tanghali, kaya agad-agad ang responde ng otoridad. Ang habulan ng suspect at ng mga taga-Oplan Sita ng Makati Police nauwi sa mga bahay sa Bellarmino Street. Pagpasok dito ng suspect, agad siyang nagtangkang kumuha ng hostage para gamiting panangga o human shield. Parang ganon, ginawa niyang human shield, so there was not actually a hostage. Ginawa niyang human shield, pero sa hahabol ng pulis, binitawan niya rin, tumakbo siya doon. But we make sure kung walang tao dyan sa bahay. Ako pinagdadrive ng motor, tapos siya nakaangkas. May dala siyang baril eh. Ako pinagdadrive, parang hostage niya ako. Tumakbo ko, dumapa ako dyan. Basta tumakbo ko dyan eh. Dumapa na ako kasi tapos may narinig na akong putukan. Agad namang na-corner ng mga taga-Makati SWAT ang suspect. Nagkaputukan agad at alam ng mga pulis na napuruhan na nila ang suspect na armado ng mataas na kalibre ng baril. During the run-gunning battle, yung nakipagputukan siya sa pulis eh. Tapos, pagdating niya po dito, sir? Siguro yung tama niya, yung nakamatay sa kanya, na-lose. Dito, sa tapat nung... Ang suspect ay unang sinita ni PO3 Leo Melindo na bahagi ng Oplan Sita malapit sa West Tower, Makati. Kasi nandun siya sa gilid, nagtatago. Tapos may hinalungkat siya sa bag niya. Hinintuan namin, kaya doon, nagkaduda-duda ano niya doon. Di pinansin ng suspect ang paninita, tumakas palayo. Habang tumatakas, nalaglag pa nga ang granada sa bag na di naman sumabog. Yung barangay, umakay ako sa cycle ng barangay para habulin yung suspect na yan. 2 beses nagtangkang mang-agaw ng motor ang suspect. Ang una, di niya nakuha pero binaril ang may-ari. Ang ikalawa, nakuha na ang motor tapos binaril pa rin ang may-ari. Sa bahay ni Aling Norma Teng sa Bellarmino Street pumasok ang suspect. Nagtakbuhan sila sa taas yung mga anak ko at saka yung aking mga katulong. Nagtakbuhan doon. Nagkulong sila sa kwarto, sumunod sa taas. Ginawa nung pamangkin kong isa, nilagyan ng aparador para hindi lang makapasok, ginagano, ng pintuan daw. Natawag ko ang mga anak ko, di ako naririnig. Takbuhan na kami, Ang ginawa ninugbugang nga ako. Grinida pa ako uli. Akala ko namatay ako. Agad pinulong ni Mayor Junjun Binay ang Crisis Management Committee sa isang malapit na pribadong bahay. Doon sila nag-assess ng sitwasyon at mga plano. Pinakiusapan din ng media na huwag muna mag-ere ng kahit ng ano tungkol sa insidente. Kasi in-assess muna namin kung talagang may hostage nga, wala naman. Initially meron, pero nung wala nang kasi una nag-contact na nag-negotiate. Ilang sandali lang nakumpirmang patay na ang suspect na sa tingin ng pulisya ay naubusan ng dugo. Wala namang iba pang nasaktan sa lugar. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, naghigpit na ng seguridad ang ilang mall at ang mass transport system. Kasunod ng mga ulat na may security threat daw dito sa Pilipinas. Para sa detalye, nakatutok si Sherry Antores live mula sa North Avenue Station ng MRT. Sherry. Yes, Mel, inikot nga natin kanina yung ilang malls at istasyon ng LRT at MRT. Ito ay kaugnay doon sa pinahigpit na seguridad ng mga otoridad. Kung dati ay stick lang ang ginagamit sa mall na ito pag-iinspeksyon sa mga pumapasok na tao, kanina may gamit na silang gadget o metal detector. Maliban sa pinahigpit na seguridad, nakaalalay din ang mga pulis na itinalaga ng Manila Police District. All entrances, we really have ample security guards to check and frisk all our customers who are coming in. During the Christmas season, and if there's a heightened alert, we double up our security measures here. Ang Ayala Mall tiniyak din ang seguridad ng kanilang mga parokyano. Si MPD Director Roberto Rongavilla nag-inspeksyon sa takbo ng seguridad ngayong hapon. Wala man siyang impormasyon na may aktwal na banta ng terorismo, hindi raw nila ito binabaliwala. So far, okay naman. Hindi lang po naman mga pulis ang gumagawa nito. Tulad dito sa malls, kasama po natin ang mga security officers, saka mga security guards.
At sa barangay naman, siyempre in coordination with the barangay units, Tiningnan din niya ang sitwasyon sa LRT station kung saan dinagdagan din ng mga pulis. considered pa rin na nasa full alert kami. Siyempre, habang ang mga tao nakikita natin na nag-enjoy at nandiyan dyan, ang kapulisan naman palagi na lang on the watch. Maging ang security guards ng LRT, nag-train daw uli para mas maging matala sa pagbabantay. Ma'am, ano particular na hinahanap nyo sa bag? Na pwede kong listahin nyo? Yung mga matutulis na bagay, kagaya ng mga kutsilyo. Okay lang po, for protection din po. Natatakot sumakay sa LRT. Hindi pa naman. Wala pa naman kasi masyado nangyayaring masama. Maliban sa malls, binabantayan na rin daw ngayon ng PNP ang bus terminals, bars o mga gimikan, simbahan at iba pang madalas puntahan ng tao. Ang Metro Rail Transit Authority ayaw ding magbakasakali. Binubuksan at ini-inspeksyon din ang mga gamit. Para naman kay Senate President Juan Ponce Enrile, Tayo naman, because they, for one reason or another, I do not know, immediately they will blurt out, we perorate on television, on radio, or in print that, danger na sa Pilipinas. So, we scare people in coming here. Mel, kanina ay nakausap sa telepono ng GMA News itong si DOTC Undersecretary for Rails and Aviation, Glicerio Sicat. At kanya ngang minaliit itong balita ng bantang pangseguridad dito sa Pilipinas. Sabi niya, nagdagdag man sila ng seguridad dito sa mga mass transport system, ito ay pansamantala lamang. Samantala, dahil nga naghigpit ng seguridad, yung mga nakita natin kanina ng mga packages ay talagang pinabubuksan kahit pa ito ay nakabalot ng panregalo. Kaya ang pakiusap ng mga security guards dito, Mel, sana ay pagtulungan ng publiko dahil ito naman ay para na rin sa kanilang sariling kaligtasan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres. Nakita naman ang kahandaan ng Special Operations Unit ng Aviation Security Group ngayong nabubuhay na naman ang usapin tungkol sa terorismo. Ang grupong ito ang nagbabantay ngayon sa lahat ng paliparan sa ating bansa. Nakatutok si June Veneracion live mula sa Ninoy Aquino International Airport. June! Mike, dinoble na ang seguridad dito sa NAIA Terminal 1 at sa iba pang paliparan dito sa Metro Manila. Kahit wala pang nakikitang malinaw na banta ng terorismo ang mga otoridad dito at nasa frontline nga ng security deployment ng PNP Aviation Security Group, ang kanilang tinatawag na elite unit. Confidence firing ang tawag dito. Isa sa mga sukatan ng galing ng Special Operations Unit o SOU ng Aviation Security Group. Dalawang SOU ang tatayo, ilang pulgada lang ang layo mula sa target. Habang ang isa naman nilang kasamahan ang babaril sa target. You cannot be a member of the elite group called SOU pag hindi ka dumaan doon sa tinatawag naming counter-hijacking training. And part of that training is yung nakita yung confidential firing. Ang SOU ang frontliner ngayong naka-heightened alert. Ang AFC Group kasunod ng babala ng ibang bansa na mataas ang banta ng terorismo sa Pilipinas lalo na sa Metro Manila. Dinoble na ang deployment ng AFC Group sa lahat ng mga paliparan sa bansa. Kasi nga soft target tayo, we will make it hard for our enemy to penetrate the target. Mas hinigpitan na raw ang security inspection sa mga paliparan. Dinagdagan na rin ang mga K9 units. Dito sa environment natin sa Manila International Airport, wala tayong nakikitang clear and imminent danger as far as terrorism is concerned. Although, there's always the possibility of terroristic acts, no? Armado na ngayon ng makabagong ultimate machine pistol ang SOU. Madalas na daw ang kanilang pagsasanay kontra terorismo. Ang mga bala, hindi basta-basta. Sa video ito, makikita ang pinag-iba ng kanilang bala. Ang unang putok sa buko gamit ang ordinaryong bala. Tagos sa kadikit na buko ang tama. Pero nang gamitan ng hydroshock ammo, hanggang sa unang target lang ang tama. Okay, lapit mo yung camera, lapit po. This one target was devastated, but the bullet stops here. Ito raw ang mabisang gamitin para maiwasang may madamay sa isang hostage situation, lalo na kapag sa loob ng eroplano. Devastated the first. Mike, kahit pahinigpitan ng security inspection dito ay wala naman kami napapansin na humahaba ang pila ng mga pasahero at hindi pa nga masabi ng mga otoridad dito kung hanggang kailan mananatili ang heightened alert para sa kanilang mga security personnel. Mike? June, alam naman natin lahat na malapit na magdaksaan ang mga pasahero dahil Kapaskuhan ay papalapit na June, no?
Kaya sa puntong ito, ewan natin kung ano mangyari. Babalikan natin ang NAIA pagkatapos siguro ng mga ilang araw at makita natin ang magiging sitwasyon pag nagdadatingan na ang mga pasahero. Maraming salamat, Jun Veneracion. Sa ibang balita, hindi pa rin po pinagdadaanan sa mga bus at mga truck ang Magallanes flyover sa Makati. Yan po ay matapos makita ng bitak ang pundasyon ng tulay sa gitna ng paghuhukay para mahanap ang pinagmumula ng petroleum leak doon. Nakatutok si John Consulta. Ininspeksyon ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang excavation site ng FPIC sa ilalim ng Magallanes flyover sa Makati. Pinag-aralan niya ang lugar para makapaglatag ng traffic rerouting. Lalo na't kinumpirma na ng DPWH, may bitak ang pundasyon ng flyover. May haba itong 5 mm at lalim na 2 pulgada. Sa ngayon, bawal munang dumaan sa flyover ang mabibigat na sasakyan tulad ng mga bus at truck. Pero dahil sa bitak, posible bang isara na ang flyover sa lahat ng sasakyan? Wala naman pong ganon. Kausap po natin ng DPWH, safe pa naman po yung flyover natin. Kaya lang, yung mga malalaking truck ay hindi mo na padadaanin. Yung bitak is not really, as of the moment, hindi naman talagang alarming. So far, hindi naman nagpro-progress, hindi lumalaki. Sa ngayon, ipinagbawal muna ng DPWH ang mas malalim pang paghuhukay. Kailangan muna kasing makagawa ng tinatawag na shoring o pagbuhos ng semento para mapatibay ang pundasyon. Para hindi bumigay yung pundasyon, lalagyan natin dito ng shoring, konkreto, magkabila. Pag naisagawa na po namin yung shoring na yon at tumigas na po yung semento, evaluate na nila kung pwede na kami uli magpatuloy sa aming paghuhukay sa ilalim. Dahil mukhang matatagalan pa ang paghuhukay, nagpatapad na ng rerouting ang MMDA, DPWH at Makati City Government. Lahat ng truck, trailer at iba pang heavy vehicles na daraan sa Osmeña Highway, kanan sa Buendia palabas ng Ross Boulevard. Pwede rin dumaan sa Skyway pero magbabayad ng toll. Ang mga bus, pwede rin dumaan sa Skyway o kaya ay kumaliwa sa Buendia, kanan sa Ayala Avenue, bago kumanan sa EDSA patungo sa destinasyon. Kung galing sa San Marcelino, kanan sa President Quirino Avenue, patungong Ross Boulevard. Ang mga galing sa Philippine Columbian, patidiretso rin sa Ross Boulevard. Matatapos lang daw ang rerouting kapag tapos na ang pagkukumpuni sa tumatagas na tubo. Ayon kay Mayor Junjun Binay, todo bantay ang mga pulis sa ginagawang pipeline dahil baka samantalahin ito ng masasamang loob. Napakalaga nito sa interes ng bansa, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, kaya tayo nagpalagay na agad ng mga pulis doon. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras.